Kaya ngayon po ay araw po ng linggo, araw ng pagsamba. Kaya po tayo narito upang sambahin po ang ating pong Panginoon. Ano po? At bahagi po ng pagsamba ay ang pag-aaral, pagbubulay-bulay ng kanya pong mga salita. Okay? At sa umaga ito, bago tayo tumungo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nais po na muna natin batiin ang bawat isa ng happy anniversary. Ano po? Sapagkat ngayon po ang month of May, actually ang anniversary po ng national ay May 1. Ano po? Noong May 1 ay nagdiwang po tayo ng anniversary, pero kaya lamang itong ang kwento ng Jesus the Giver of Life, ano po, nagkakaroon lamang tayo ng pagtitipon-tipon ng lahat ng mga local churches every 5 years. Ano po? Every 5 years na anniversary. So ngayon po ay pang 34th year. Okay? Pang 34th year na anniversary po ng Jesus the Giver of Life. Ano po? Kaya ang celebration ay naroon po muna sa kanya-kanya mga local churches. Kaya tayo po ay nagsi-celebrate. Actually, ang usapan po namin ng mga pastors, ano po, ay depende po sa kanyang local church, ano po, depende po sa kanya-kanyang local church kung paano i-celebrate po yung anniversary po natin. Ano po? So mayroong iba na one Sunday lang, for example ngayon, sa main church po natin ay ngayon po yung araw ng celebration actually nila. Ano po? Kaya kung gusto nyo kumain ng mas masarap, pwede kayong pumunta mamaya doon sa main church. Ayun. Nag-invite po si Pastor Tino. Pero sa ating church, ano po, dito sa San Pedro, ang ating pong celebration ng anniversary na ito ay sa loob po ng 1 buwan. So ngayon ay first Sunday, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ibinigay niya sa atin na pagkakataon para pasalamatan siya sa loob ng 34 na taon na paninilbihan po sa Kanya. Kaya nga ang tema, actually ang tema ng ating pong anniversary na ito ay Vision to Reality. Yan, Vision to Reality. Ano po, yun yung ating pong tema na pinag-uusapan. Okay? Sa loob po ng 1 buwan. So, ang pinaka-highlight actually ng ating pong celebration na ito, na sa May na ito, ano po, ay walang iba kundi yung ating pong Family Day. Yan, magaganap po sa May 23 and 24. Hindi ko alam kung naka-ready na kayo. Nakahanda na yung mga bating suit nyo. Ayan. Kasi magkakaroon po tayo ng family day outing, ano po, yung pinaka-highlight na ating celebration. Pero ngayon pa man, ngayon po ay mayroon po tayong every Sunday, mayroon po tayong mga ginaganap na mga activities. Okay? So ngayon, ang ating pong tema, ano po, ay from vision to reality. Pero sa ngayon, sa pagsisimula po natin, ang ating pong pagtatalakay ay pinamagatan po natin the birth of a vision. Ang ating pong tema na ito ay kukunin po natin yung buong kasaysayan, ano po, kukunin po natin mula sa aklat po ng Genesis chapter 37 hanggang sa mga susunod na kabanata, sa buhay po na, ang tampok po natin na karakter dito ay wala iba kundi ang buhay po ni Joseph the Dreamer. Okay? So ngayon, sa oras na ito, sa ating pong pag-aaral, kung kayo po may Biblia, samahan niyo kong buksan ito sa aklat po ng Genesis chapter 37 verse 1 hanggang verse 11. At ganito po ang ating pong mababasa. Okay, Jacob continued to live in the land of Canaan where his father had lived. And this is the story of Jacob's family. Joseph, a young man of 17, took care of the sheep and goats with his brothers, the sons of Bilhah and Silpah, his father's concubines. He brought bad reports to his father about what his brothers were doing. Verse 3, Jacob loved Joseph more than all his other sons because he had been born to him when he was old. He made a long robe with full sleeves for him. When his brothers saw that their father loved Joseph more than he loved them, they hated their brother so much that they would not speak to him in a friendly manner. Verse 5, one time, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him
even more. He said, listen to the dream I had. We were all in the field tying up sheaves of wheat. When my sheep got up and stood up straight, yours formed a circle around mine and bowed down to it. Verse 8, do you think you are going to be a king and rule over us? His brothers asked. So they hated him even more because of his dreams and because of what he said about them. Then Joseph had another dream and told his brothers, I had another dream in which I saw the sun, the moon, and 11 stars bowing down to me. Verse 10, he also told the dream to his father, and his father scolded him. What kind of a dream is that? Do you think that your mother, your brothers, and I are going to come and bow down to you? Joseph's brothers were jealous of him, but his father kept thinking about the whole matter. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yung muko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ko, Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo, Panginoon aming Ama. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo walang hanggang kabutihan at katapatan naming Ama. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong pagpapala. Salamat aming Ama dahil ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa po sa amin. Kayo po ang Diyos na mayroon pong plano sa bawat isa po sa amin aming Ama. We humble ourselves before you, Father God, and we conform to your plan for everyone was, O God. At sa oras na ito, muli sa aming pong pagdulog sa inyo, nais po namin idalangin sa inyo aming Ama, na inyo nawa kaming pangunahan at samahan, lalong-lalong Panginoon sa aming pagbubulay-bulay, pag-aaral ng inyong mga salita. Inamin po namin, Panginoon, sa aming mga sarili, na wala kami magagawa kung ikaw ay wala ho sa amin. Kaya sa dalangin lamang po namin, samahan niyo po nawa kami, hayaan po Diyos ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mamayani sa aming kalagitnaan, siya magturo, magpalaho sa amin, sa magitan ng mga salita o mensahe na nais mong iparating sa aming pong mga buhay. Salamat po, pagpalain niyo po Diyos ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay, sino sa inyo ang nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Yung talagang familiar na sa inyo ang kanya pong buhay. Well, kung hindi pa nyo masyadong kilala siya, pwede nyo basahin ang kasaysayan niya sa aklat po ng Genesis. Magsimula chapter 37 hanggang sa chapter 50, makikita po ninyo ang buong kwento ng buhay po ni Joseph. At tandaan nyo mabuti, kapag ito'y seryoso nyo yung binasa, tiyak mapapaiyak ko kayo. Sa mga kaganapan, sa mga tagpuho diyan, sa buhay po ni Joseph. Okay? Kaya kung ating pong titinan ay nagsimula ho ang kanyang kasaysayan sa isang pangitain o sa isang panaginip. Ano po? Well, yung mga ating po pinag-aaralan ay the birth of a vision. So, mga kapatid, unang-una sa ating pagsisimula ay tingnan muna natin, aralin muna natin ang iba't ibang klase ng vision. Okay? Alam niyo po yung iba't ibang klase ng vision? Okay, meron po tayong tinatawag na physical vision. Di ba? Ano yon? Yun yung ating pong pananaw, pagtingin, physical vision po natin, referring to our sight. Kaya meron tayong tinatawag na 20-20 vision. Di ba? Yung mga salamin dyan ay hindi na 20-20 vision yan. Mayroon na 75 at yung iba 150. Ayun, iba-iba na. Pangalawa, na klase ng vision ay yung tinatawag na plan vision. Yan. Nalabas ba? Yan. Kasi wala pa dun eh. Plan vision. Na ibig sabihin ito, referring to our future dreams. Ano po? So, pag sinabing plan vision, ito po ay tumutukoy sa ating mga pangarapin sa buhay. So, lahat tayo bilang tao, maliban doon sa mga taong walang pangarap, lahat tayo ay meron pong pangarap. Kaya nga tinatanong, nag-aaral pa lang sa grade 1, grade 2, o sa elementary, tinatanong tayo ng ating po mga teacher. Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Yan. Sabi ng iba, bata, gusto ko maging doktor. Gusto ko maging abogado. Di ba? Iba-iba ang mga pangarap. Ang tawag doon ay plan vision. Ang iba naman, sabi ng isang bata, gusto ko maging tatay. So, paglaki mo, pag ikaw halimbawa, o ikaw ay 20 years old na, anong gusto mo maging? Gusto ko maging 21.
Ganun po sumagot yung bata eh. Napanood ko lang po yon. Well mga kapatid, ang tawag doon ay plan vision. Okay? Pero meron din po tinatawag na prophetic vision. Ano po? Ito ay referring to the plan of God for our life. So mga kapatid, dapat natin maunawaan at maintindihan na ang Diyos ay may plano sa bawat isa po sa atin. May kanya-kanya ho siyang plano. Iba-iba lang. O iba-iba lang ho ang plano niya. Kaya dapat unawain natin, intindihin natin, ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Ano po? Sa buhay mo. Ano ba ang plano ng Diyos? Alamin natin yon kasi nga mayroon siyang plano para sa bawat isa sa atin. Katulad ng sinasabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ano sabi doon? I have a plan for you. Ano po? At ang planong iyon ay para sa iyong ikabubuti, hindi para sa iyong kapahamakan. Di ba? So, mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Okay? So, mga kapatid, sabi nga rito, many people live a life with no direction. Ano po? Maraming tao ang nabubuhay sa mundong ito na wala hong direksyon ang buhay. Gumigising sa umaga, nagtatrabaho, pumapasok sa trabaho, kumakain, natutulog. Sa madalit sabi, paikot-ikot lang po ang buhay. Di ba? Yung mga taong ganun eh. Pero, sabi nga ito, but the person with a vision coming from God, he has the reason why they wake up each day. Ano po? Ang isang tao daw po mayroong pangarap, may pangitain mula ho sa Diyos. Ano po? Siya po ay may dahilan kung bakit siya kailangang bumangon araw-araw. Di ba? Kaya pag ikaw ay isang taong wala nang balak bumangon, wala nang balak tumayo, tamad na tabad tumayo, ikaw yung taong wala hong pangarap sa buhay. Di ba? Laging narinig natin yon. Ikaw yung taong wala hong vision. Pero kapag naintindihan mo na mayroon pong pangarap ang Diyos, plano ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay may dahilan para bumangon araw-araw. Okay? Si Joseph, sa ating pong tampok ngayon sa umagang ito, siya po isang ordinaryong batang lalaki, na sa paningin ho ng marami hong tao, na maraming, maging ng kanya mga kapatid. Take note ha, ang kwento po, si Joseph po, siya po ay isang anak ni Jacob. Mayroon po siyang 11 kapatid sa iba't ibang mga nanay. Dahil 4 po yung naging asawa po ni Jacob na hindi dapat natin tularan. 4 po yung asawa ni Jacob at isa ho doon ay na anak ay walang iba kundi si Joseph. Si Joseph po ay ang pangalawa ho sa bunso. Tama? Pangalawa ho sa bunso. Ang pinakabunso na anak ay si Benjamin. Tapos yung pangalawa ay si Joseph mula ho sa pinakabunso. So mga kapatid, batang-bata pa ho itong si Joseph at that time, kaya mahal na mahal po siya ng kanya hong tatay na si Jacob. Pero sabi rito, bagamat siya po ay bata pa, God had an extraordinary plan for his life. Sa kanyang panahon, sa panahon ng kanyang kabataan, mayroon ng plano, magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi nga, God gave him a dream that would start his destiny. Panaginip po siya ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng panaginip, na siya pong simulain ng kanyang destiny, patutunguhan. Yan. So, siya pong maging simulain ng kanyang patutunguhan sa buhay. So, nagsimula ang journey ng kanyang buhay doon sa panaginip na mayroon ho siya. Okay? Mga kapatid, gusto po natin sabihin na, sabi niya, almost all remarkable realities start from vision first. Tandaan natin mabuti ha, halos lahat ng mga hindi makalimutan ng mga realidad na kaganapan at pangyayari sa buhay po ng mga tao ay lagi ho nagsisimula doon sa pangitain, pangarapin. Kaya nga ho, dapat ay makita ho natin na yung mga taong nasa rurok na ng tagumpay, sila po na mayroon po mga narating sa buhay, sila po yung mga taong nangarap. Okay? Nangarap. Kaya ako'y lagi ko napapanood yung isang vlogger po na lagi ho siya nag-interview ng mga successful businessman dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kilala niyo ba yon? Talagang ini-interview niya. Ang tanong niya ay, kailan mo nakamit ang yung first million?
Yun ang kanyang start eh. Kailan mo nakuha yung first million mo? Yan, maganda po. Kasi ang kanyang mga talagang in-interview ay mga successful na tao sa Pilipinas. Ano po? At pinagkukuhaanan po ng aral paano sila naging matagumpay. Pero mga kapatid, dapat natin makita na yung kanilang kinalalagayan ngayon, ano po, yung kanilang tagumpay na naranasan ngayon, nagsimula ho yung sa mga, lagi nagsisimula doon sa mga pangarap, sa pangitain na meron ho sila. Kaya alam ko, naniniwala ako na ang Diyos ay meron pong plano sa buhay ng bawat isa po sa atin at ang lahat ng na iyon ay nagsimula doon sa planong iyon at kung ano man ang kinahinatnan nito, yun ho ay tayo ngayon. Pero maring yung hanggang ngayon ay hindi pa natutupad yung plano ng Diyos, pero tandaan natin mabuti, pwede na ho tayo magsimula ho na mangarap o magsimula na lumakbay doon sa plano ng Diyos sa atin. Kasi nga ito si Joseph, ano po ating titingnan, sa simula-simula pa lang ng kanyang buhay, sabi nga hindi pa siya hari noon, hindi pa siya leader noon, hindi pa siya makapangyarihang tao noon. Ano po, pero mayroon nang sinabi sa kanya ang Diyos sa pamamagitan po ng panaginip. Okay? Kaya ang sa simula, sabi nga, he was a young shepherd who cared for the sheep. Ano po? Siya po ay isang ordinaryong tao lang muna, ano po, na batang-bata pa at nag-aalaga po lamang siya ng tupa during his time, ano po, sa panahon ng kanyang kabataan. But God, sabi dito, already knew his future. Alam na ng Diyos kung ano po ang kanyang magiging kinabukasan. Kaya mga kapatid, gusto po natin sabihin, ano ka man, sino ka man, ano man ang iyong kalalagayan ngayon, alam na ng Diyos kung sino ka at magiging ano ka someday. Di ba? Kasi may plano ho ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Naniniwala ba kayo na may plano ang Diyos sa inyo? Ako'y magbibigay lamang ng testimony kung paano po, sa aking pong buhay, kung paano ako naging pastor. Actually, ang Diyos din po ako'y naniniwala na may panawagan ho ang Diyos. Tinawag ho ako ng Diyos para ho maging pastor. At nagsimula ang lahat noong 1985, nung ako ho ay bagong-bago pa lang mananampalataya. Hindi ko nakikwento ito at sa lahat, ano po, o kung nakwento ko man, pero hindi po siguro nyo naalala. Pero kinikwento ko po ito sa mga coaches, ano po. Noong 1985, bagong-bago pa lamang po akong mananampalataya, na nakaupo ho ako sa harapan po during service, ano po, habang nakikinig po sa pangangaral ho ng pastor. Alam niyo po, during this time ay naglagay ang Diyos sa aking puso ng desire, ng pangarap, ano po. At ang nasabi ko sa aking sarili, habang ako'y nakikinig sa pastor, gusto kong maging katulad niya. So doon ho nagsimula yung pangarapin na iyon. Ano po, doon nagsimula yung pangarapin na iyon na inilagay ng Diyos sa aking puso. Take note sa Psalms chapter 37 verse 4 nakalagay doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero yung desire ho doon, hindi po yung desire mo lang, kundi ito yung desire ng Diyos na inilagay mo sa iyong puso. Ano po, inilagay ng Diyos sa iyo. Kaya nagkakaroon ka ng desire para ho sa Kanya kasi inilagay ng Diyos sa iyong puso. Yun ang ginawa ng Diyos sa akin. Inilagay niya yung desire na yun sa aking puso. Kaya ako'y nakapagsabi, gusto ko maging katulad niya. Ibig sabihin, gusto ko magpastor. Ipinakita na sa akin ng Diyos yung pangarapin na yun sa simula pa lamang. Pero hindi ho naging madali yon sapagkat hindi po kinabukasan pastor na ako. Ano po? It takes 10 years bago ako naging ganap na pastor. Nagsimula ho ako sa Foursquare Gospel Church noon. Doon po ako na born again. Pero tinupad ng Diyos yung pangarap na yon, yung desire na yon sa Jesus the Giver of Life na. Noong 1995, ano po, kasi 1985 yun nung ako'y nilagay ng Diyos yung sa aking puso yung desire na yon. Nung pagdating ng 1995, doon ako naging ganap na pastor sa ilalim po ng iglesia ng Jesus the Giver of Life. Okay? Tinupad ng Diyos yon after how many years? 10 years. Ano po? Kaya hindi ho naging madali. Marami pa ho mga pinagdaanan. Well, mga kapatid, ordinaryong tao lang ho ako. Kasi nga, hindi naman kami, pamilya na makadiyos. Wala hong born again sa amin pong pamilya. Wala hong mga makadiyoso sa amin. Puro kami mga mundo. Ano po? Pero gayon pa man ay mayroong pangarap ang Diyos sa buhay ko. Gusto niya na ako ay tawagin para maging pastor. Kaya salamat sa Panginoon, after 10 years na tupad po iyon, tinupad ho ng Diyos ang kanyang pangarap sa buhay ko, kaya ho ako ay narito hanggang ngayon, nagpapastoran po. Okay? So God knew our
future. Alam ng Diyos kung ano po yung kinabukasan po natin. Okay, sabi nga rito, if God has a vision for us or for you, ano po, He will make it into a reality even though we may not be able to see it yet. Kahit hindi mo pa nakikita ngayon, ano po, once na siya po ay mayroong pangarap sa iyo, mayroong vision para ho sa iyo, may plano para sa iyo, ano po, tandaan natin mabuti, ito ay dadalhin niya doon sa realidad. Ano po? Gaganapin niya iyon sa iyong buhay. Kahit ngayon ay hindi mo pa nakikita. Kahit ngayon na para bagang hindi yun ang iyong tinatahak na landas. Once na tinawag ka ng Diyos, mayroon pong patutunguhan ang buhay mo. Mayroon pong katuparan yung mga pangarap sa buhay mo. Okay? Kaya napaka-importante na maunawaan natin. Sabihin po natin sa ating mga katabi, may plano ang Diyos sa buhay mo. Yan, kaya huwag kang matutulog. Pakinggan mo mabuti. Yan, pakinggan mo mabuti yung mga plano ng Diyos sa buhay mo. Ayan, ano po? So ngayon sa umagang ito, mayroon po lamang tayong 3 na pag-uusapan patungkol po dito sa buhay po ni Joseph. Ano po? Na kanya po, sa nangyari at naranasan po niya sa buhay, kung paano siya po ay tinawag ho ng Diyos na nagsimula ho sa isang vision. Ano po? Kaya nga ho yung ating pong pag-uusap at pag-aaral ay the birth of the vision. Ano po? The birth of the vision. So ngayon, sa ating pag-aaral, unang-una ay may 3 letter D ang ating pag-usapan. Ano po? Yung una ay a divine dream. Yan, a divine dream. Sabi sa Genesis chapter 37 verse 5, one time Joseph had a dream. Okay, tanong ko lang sa inyo, kayo ba ay nanaginip na? Marami ng klaseng panaginip, marami na tayong napagdanan. Halos lahat naman ay nananaginip. Ano po? Kaya kung tingnan po natin, mayroon pong different kinds of dreams. Kaya anong klaseng dream ang iyong napanaginipan? Baka mamaya daydream ka, nagde-daydream. Ang una, sabi ito, yung tinatawag na normal dream. Okay, normal dream, sabi ito, this is common to all people. Kaya yung tinanong ko kayo ba'y nanaginip na? Ang sabi nyo, oo. Kasi nga, normal po ang managinip. Ano po? Minsan ang panaginip, ito po ay bunga ng ating pong kahibangan. Hindi, ito ay karugtong ng ating mga pinag-iisip nung tayo gising pa. Kaya pag natulog tayo, minsan ay nagtutuloy po yung kwento ng ating pong buhay habang tayo po ay natutulog. Ano po? May mga panaginip na pag tayo nanaginip ay pagkagising natin, hindi na natin naalala. May mga pagkataon din naman, pag gising natin, naalala, sariwang-sariwa pa rin sa utak natin, nare-register sa utak natin. Ano po? So, iyon ay mga normal lang. May mga paliwanag siguro ang mga doktor doon, mga scientist doon, ano po, kung bakit ganun ang nanaginip po tayo. Pero hindi na natin, kating, kayo na bahala expose kung ano po yung mga dahilan kung bakit tayo nanaginip. Okay, pangalawa, meron pong tinatawag po na nightmares. Ito po yung Tagalog ay bangungot. Ano po? Sabi to, these are intense and disturbing dreams that result to stress. Kayo ba ay naranasan nyo na ba yung nightmares na ito? Yung bangungot? Na para bang nakakatakot siya. Yung mga panaginip na nakakatakot na para minsan parang tumatakbo ka, hinahabol ka, ano po. Tapos habang tumatakbo ka ng ganun, yung ikaw naman, kahit nakahiga ka, gumaganyan-ganyan naman yung paa mo. Yan, parang tapos hingal na hingal ka, di ba? Tapos bigla ka malalaglag sa bangin. Pagkabalaglag mo, nagising, di ba? Mga ganun. Ang tawag doon ay bangungot, kumbaga, nightmares, ano po. Panaginip na nakakatakot, intense po siya, pero sabi nga, disturbing dreams po ito. At nag-resulta po ito ng stress. Kaya pagkagising ho natin ay para bagang hindi na tayo makatulog ulit. Ay parang ayaw na natin minsan matulog kasi baka maulit pa. Di ba? Minsan hingal na hingal pa tayo. Kaya minsan yung iba na-atake sa puso. Ano po? Minsan may namamatay dahil po sa bangungot na ito, dahil sa komplikasyon, lalo pag may mga sakit sa puso. Okay? Ang tawag doon ay nightmares dream. Okay? Pangatlo, yung tinatawag na night revelation dream. Okay? So, may mga panaginip, mga kapatid, na ito po'y pahiwatig, pahayag ng Diyos. Ito po yung tinatawag natin na the divine dream. Ito yung panaginip po ni Joseph. Doon ho tayo. Ano po? So, kayo ba ay mayroon ng panaginip na
may pahiwatig ang Diyos o revelation ng Diyos sa inyo dahil sa panaginip? Meron ba ganon? Di ba? Meron iba. Ako minsan ay nanaginip, hindi ko alam kung natutulog ako o hindi. Di ba? Kinaikwento ko na siguro ito sa inyo na minsan nung ako'y bago pa lang mananampalataya, malinaw na malinaw ho sa akin, nung ako'y natutulog, nakahiga ng ganyan, yung aking pong kaibigan na nagsishare sa akin ng Word of God ay nandoon mismo sa aking hinigaan at pinapatungan niya ako ng kamay at pinagpipray po niya ako. Totoong-totoo yung aking pong panaginip. Parang totoong-totoo. Pero nung nagising ako, wala ho siya doon. Yung pala'y panaginip lang. So natulog ulit ako. At muli na ulit po yung panaginip, andoon ulit siya, pinapipray po niya ako. Nagising ulit ako. Pero wala ho siya. At pangatlong bisis, ganun din, doon pa rin siya, pinagpipray pa rin niya ako. Sa 3 bisis na pagkakataon na iyon, ay doon ko nakita, naranasan na ako ho pala ay nananaginip. Pero yung panaginip na iyon, yun ho ay pahiwatig ng Diyos sa akin. Anong dahilan? Bakit ako pinanaginip ng ganoon? Sapagkat at that time, nasa ilalim po ako ng matinding persecution. Siguro para sa akin ay pinapalakas lang ho ako ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng aking kaibigan. Pinapalakas niya ako para ho magpagtagumpayan ko yung matinding persecution na aking naranasan at that time. Bakit? Kasi nga sa panahong iyon, nakatira ko sa aking kuya at gusto niya na akong palayasin sa bahay dahil sa ako ay na-born again. Sabi niya sa akin, lumayas ka na dito, punta ka na sa inyong pastor, doon ka na tumira. Yun, matindi po yun, sapagkat ay hindi ko po inaasahan yon kasi yung kuya ko ay napakabait po sa akin, pero at that time siya po'y galit na galit sa akin dahil po lamang sa akin pong pagiging born again. Well, mga kapatid, ang naranasan ko po yon, yung panaginip na iyon, at yun ho ay pahiwatig ng Diyos sa aking buhay. Okay? So may mga ganong pangyayari sa buhay po natin na tayo na naginip, pero ito ay revelation ng Diyos sa buhay po natin. Kaya dapat, mga kapatid, maging remarkable sa atin iyon kung mayroon po mga pangungusap ng Diyos sa atin kapag tayo po ay nananaginip. Okay? Kaya sabi dito, Joseph's dream was not an ordinary dream, but a revelation from God. Di ba? Hindi po ordinaryo yung panaginip po na naranasan po ni Joseph. Ito ho ay revelation na nanggaling ho sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya mga kapatid, dapat nating maintindihan na ang Diyos, sabi nga, God has something to reveal before it happens. Bago may mangyari sa iyo, minsan ay pinapahayag muna sa iyo ng Diyos. Di ba? Meron bang ganon? Na kayo naranasan, ipinapahayag muna ng Diyos. So, bago mangyari sa iyo ito, ipinapahayag muna ng Diyos ang bagay na iyon na mangyayari sa buhay mo. Okay? Ganyan ang ginawa ka ng Diyos kay Joseph. Ano po ang kwento? Doon sa ating pong binasa, sabi ni Joseph, doon sa yung kanyang panaginip ay kanyang ikinuwento doon sa kanyang mga kapatid. Take note, mayroon siyang 11 kapatid. Sabi niya, sa panaginip niya, doon sila sa bukid. Doon sa bukid, sila po ay nagtatali. Lahat sila, may kanya-kanyang bugkos ng uhay. Tawag doon? Uhay ba? Yung mga sheaves, yung mga trigo, dayami or trigo, na binugkos po nila. Tapos dumating sa point na yung 11 na mga sheaves, na tinali ng kanyang mga kapatid, ay yumukod habang yung kay Joseph ay nasa gitna, ay tumayo ang kanyang dayami na iyon, yung 11 ay yumukod po doon sa sheaves na mayroon siya. So yun ay pagpapahiwatig ng Diyos kay Joseph na siya po ay magiging pinuno at yung kanyang mga kapatid ay yuyukot po sa kanya. Okay? Kaya nga sabi ito, God has something to reveal before it happens. Ano pa? Sabi ito, God showed to Joseph his direction in life even though he has not reached the throne yet. Bagamat hindi pa niya narating yung trono, sabi rito si Joseph, ipinahayag na ng Diyos, pinakita na ng Diyos kay Joseph yung kanyang direksyon, tatahakin na landas, kahit hindi pa niya narating. Siya po ay, sabi nga doon sa panaginip na yon, ipinakita na sa kanya ng Diyos na siya po ay uupo sa trono. At siya po yuyukuran ng mga tao. Kaya yun ang katibayan, nangyari po yon sa kwento ng Bible, sa buhay ni Joseph,
na minsan isang araw, siya po ay totoo na niyukuran talaga ng kanyang mga kapatid. So siguro sa pag-aaral natin sa mga susunod, makikita natin yung kasaysayan, paano siya niyukuran, paano siya yinukuran ng kanyang mga kapatid. Na hindi nila sinadya. Yung panaginip ay nangyari at naganap, pero hindi po yun sinasadya noong mga kapatid na talagang sila ay yuyukod kay Joseph. Kasi at that time, hindi na nila nakilala si Joseph nang si Joseph ay naging gobernador ng Egypt. Okay? So, ipinakita na ho ito ng Diyos kay Joseph bago pa man nangyari. So, sabi nga, if God has a plan for you, kung ang Diyos ay may plano sa bawat isa po sa atin, unang-una, sabi ito, He will show us the future before the journey. Yan, kapag siya may plano sa atin, ipapakita niya muna yung kinabukasan mo. Kinabukasan mo bago ka maglakbay. Nakita po natin, sa atin, minsan, pag wala hong plano ang Diyos sa buhay mo, kung hindi mo alam kung anong patutunguhan mo, maglalakbay ka ng wala hong direksyon. Bahala na kung saan ka papapunta. Bahala na kung anong marating mo. Pero kapag ang Diyos ay mayroon pong panawagan sa iyo, ang tatahakin mong journey sa buhay ay patungo doon sa panawagan mo. Di ba? Kaya ipinakita na ng Diyos kay Joseph yung kanyang future. Anong future niya? Siya ay magiging pinuno, yuyukuran ho siya ng mga tao, ng kanyang mga kapatid. Kaya yung kanyang landas na tinatahak, patungo po sa palasyo. Di ba? Makikita po natin, napakaganda po ng plano ng Diyos sa kanya, pero marami po muna siyang pinagdaanan. Kaya nga, sabi to, He will give us the vision before the process. So, pinakita na sa kanya yung vision na yon, pero ang proseso, bago mo marating iyon, ay kinakailangan mo ng pagdaanan. Ano po ang proseso? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ano po? Siguro, ito ang proseso, bago siya nakarating sa trono, anong ginawa sa kanya? Siya muna ay hinulog sa balon, tapos ibininta sa mga Ismailita, tapos ibininta kay Paraon, tapos nakulong, tapos nakalabas sa ginawang mayor sa kulungan, tapos ay nakalabas, tapos ay ginawang gobernador ng Ehipto. Yan o si Joseph, may proseso siyang pinagdaanan. Hindi siya, pagkatapos niyang managinip, hindi niya naranasan agad na andoon kaagad siya sa trono, andoon kaagad siya sa Ehipto. Hindi, maraming proseso ang kanyang pinagdaanan, mga kapatid. Okay? Sabi pa rito, He will introduce to us the destiny before the difficulty. Ayan. Tandaan natin mga kapatid, kapag ang Diyos ay may plano sa atin, sabi ito, i-introduce mo na sa atin yung ating pong patutunguhan. Okay? Bago natin maranasan yung kahirapan. Take note sa proseso ng Diyos, hindi laging smooth. Sa proseso ng Diyos sa atin, sa kanyang panawagan sa atin, may mga mahihirap na sitwasyon na pwede natin pagdaanan. At sa mga mahirap na sitwasyon na iyon, ay kinakailangan natin mapagtagumpayan kung gusto nating marating yung vision ng Diyos sa buhay po natin. Gusto natin marating yung pangarap ng Diyos sa buhay natin, kailangan natin na dumaan, mapagtagumpayan ang mga difficulties in life. So, yun ang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga problema, pagsubok sa buhay, normal po iyan. Okay? Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na tayo'y katulad sa ginto na pinapadaan sa apoy para malaman kung talagang totoong dalisay. Amen? Tayo po ay dapat dumaranas ng mga difficulties sa buhay, pero hindi man ibig sabihin, kapag dumaranas tayo ng difficulties in life, ay talo na tayo, bagsak tayo. Hindi. Ang gustong ituro ng Panginoon sa atin ay mapagtagumpayan natin iyon para tayo po ay magkaroon ng, maproseso ang buhay po natin at magkaroon po tayo ng magandang kinabukasan, matupad ang plano ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, naniniwala ba tayo may plano ang Diyos sa buhay po natin? Alamin lamang po natin, alamin po natin sa ating buhay, ano ba plano ng Diyos sa aking buhay? Diba, halimbawa kay Kiel, ano kayang plano ng Diyos para kay Kiel sa palagay nyo? Diba? Kay Jose, may plano ang Diyos sa kanyang pong buhay. Ano kayang plano ng Diyos sa kanyang pong buhay? Sa mga sitwasyon natin pinagdadaanan sa buhay,
dapat alamin natin, Lord, ano ba ang plano mo para sa akin? Bakit nangyayari at nagaganap sa buhay ko ang mga bagay na ito? Ano ba ang vision na pinapakita sa iyo ng Diyos? Ano bang magiging future mo? Kung nagsimula na ang Diyos na manawagan sa iyo sa simula pa lamang, dapat ay tahakin mo yung landas patungo sa panawagan mo. And take note, once again mayroong 3 antas ng panawagan sa atin ng Panginoon, katulad ng lagi natin sinasabi. Una, tinawag ka ng Diyos para maligtas. The first calling. Pangalawa, tinawag ka ng Diyos para maging katulad ni Kristo Jesus. Sumunod ka sa Kanya. Di ba? Maging banal, maging matuwid, sundan mo ang landas na tinatahak ng Panginoon. Yun ang pangalawang panawagan, mamuhay na katulad ni Kristo at maging katulad niya. At ang pangatlo, tinawag ka ng Diyos para sa ministeryo. Kaya hindi ka tinawag ng Diyos para sa wala. Tinawag ka ng Diyos para sa ministeryo, kaya tumahak ka, mamuhay ka na naglilingkod talaga sa Diyos. Di ba? Kaya mga kapatid, naniniwala ko, lahat tayo may panawagan mula sa Panginoon. Kaya hindi ko alam kung nasaan na kayong level ng panawagan ngayon. Baka maring ikaw ay nandoon pa lang sa simula na tinawag ka ng Diyos para maligtas. Kaya pagkatapos po noon ay bahala na sa buhay, total ligtas na ako. Minsan ganun di ba? Bahala na kung anong mangyari, total ligtas na ako. Hindi po, ang kasunod noon, tinawag ka ng Diyos para mamuhay na katulad niya. Kaya nga sabi ng Bible, be holy, therefore, as your heavenly Father is holy. Diba? Be righteous as your heavenly Father is righteous. Diba? Kaya gawin mo ang lahat para maging kalugod-lugod, karapat-dapat sa Panginoon habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Kasi hindi tayo tinawag ng Diyos para magpasarap lang sa buhay. Hindi tayo tinawag ng Diyos para namuhay ng isang makamundong buhay, kundi tinawag tayo ng Diyos para sa kabanalan at katuwiran. Kaya nga, be holy. Be righteous. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Tularan natin si Kristo Jesus. Let the fruit of the Holy Spirit manifest in our lives. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. At ang pangatlo, tinawag tayo ng Diyos para magministeryo. Maring nandoon ka na sa stage na alam mo na ang iyong calling, alam mo na ang iyong panawagan, alam mo na ang iyong gift. Kaya ngayon, nagmi-ministeryo ka na para sa Panginoon. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob, regalo, binigyan tayo ng Diyos ng talento para magamit natin sa Kanyang ministeryo. Kasi iyon ang panawagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? So, may plano. Mga kapatid, may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, huwag po tayo maging kampante lang sa buhay na para bagang wala hong pakialam ang Diyos sa buhay natin. Huwag ho ganon. Alamin natin yung plano ng Diyos at lakaran natin ang plano ng Diyos na yan upang tayo po ay makarating doon sa plano ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Okay? Katulad po ng isang ilustrasyon, sabi nga, an architect makes the blueprint first before building the house. Diba? The design is already in place before the house is constructed. Diba? Alam po natin, bago itayo ang isang building o isang bahay, kinakailangan mayroon munang blueprint, drawing, plano ang isang bahay. Maliban lang kung ang bahay mo ay kubo-kubo lang, wala nang plano-plano, paglagay ng ganyan, ayun na, habang ginagawa ay saka lang nag-isip kung paano. Pag mali, uulitin. Kung mali, uulitin. Di ba? Naalala ko yung aking bilas, siya po kasi ay kontraktor, ngayon, meron silang project na ginawa. Ang project na yon ay pinaulit nung may-ari sa kanila kasi yung unang kontraktor ay hindi sinunod yung plano. Yan ang problema. Kaya galito yung may-ari kasi nga hindi sinunod yung plano nung una. Kaya nagdoble gastos tuloy siya. So ginawa, binagbabakbak yung mga dapat bakbakin, binagong lahat para sundin lamang yung nasa blueprint o yung nasa plano ng architect. Kaya mga kapatid, ang Diyos may plano sa bawat isa po sa atin. Kinakailangan iyon ang masunod. Pag hindi yun ang nasunod, marami tayong babakbakin sa buhay. Gusto niyo ba yun na kayo babakbakin? Di ba? Kakalasin, tatanggalin ang mga bagay na hindi ayon sa plano ng Diyos sa buhay. Masakit po yun. Mantakin mo, nakalapat na yung tiles, tapos babakbakin ng yan.
Mantakin mo, nakalapat na sa buhay mo yung likod mo sa higaan, tapos babakbakin ng Diyos. Di ba? Mahirap. Ano po? Mahirap yung hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, lumakad tayo ayon sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Sabi nga, God has a blueprint for us, for our life as well. Ano po? May plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi nga rito, we may have no possession yet, no money yet, no power yet, but if God has a word for us, that is enough to start for our future with God. Yan. Maaring ikaw ngayon ay wala pang posisyon. Maaring ngayon ikaw ay wala pang pera. Maaring ikaw ngayon ay wala pang kapangyarihan. Pero kung alam mo na mayroong plano, may salita ang Diyos sa iyo, ano po, may plano ang Diyos sa iyo, sabi nga, sapat na yon para ikaw ay magsimula para sa iyong kinabukasan kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Kaya mga kapatid, sundin lamang po natin ang plano ng Diyos. At take note, sabi ito, don't underestimate what God has revealed to us. Ano po? In our hearts. Ano po? Huwag daw po natin undervalue or underestimate yung plano ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, tandaan natin mabuti. Kung ang Diyos ay may plano sa buhay mo, huwag mo i-underestimate yan. Dahil kapag hindi natupad ang plano ng Diyos sa buhay mo, okay, ikaw ang lugi. Ikaw ang lugi. Maganda kasi ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya kapag nagkaroon ito ng katuparan, tayo ang makikinabang mismo. Kaya sundan natin ang plano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Pangalawa sa ating pag-aaral na letter D is a difficult reaction. Ano po? Kanina, a divine dream. Ngayon, a difficult reaction. Sabi doon sa Genesis chapter 37. Sa verse 5, sabi ito, one time Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him even more. Okay? Ang kwento, sa simula't simula pa lamang, galit na po yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Ano po? Dahil nga, si Joseph ay paboritong anak ng kanyang tatay. Di ba? Ni Jacob. Ngayon, noong siya po ay nagpahayag ng kanyang panaginip doon sa mga kapatid, sabi doon, they hated him even more. Lalo silang nagalit kay Joseph. Galit na dati, lalo pang nagalit. Bakit? Kasi nga, hindi nila gusto yung panaginip ni Joseph. Okay, kaya sabi rito, when Joseph shared his dreams, he received not an applause, but a hate. Ano po? Hindi siya tumanggap ng palakpak ng kanyang ikwinento yung kanyang panaginip. Bagkus, ang tinanggap niya ay puot o galit. Kaya mga kapatid, gusto po natin sabihin, hindi lahat ng kwento natin ay matutuwa ang lahat. Minsan, kapag tayo po'y nagkwento ng ating pong panaginip, mayroon pong mga taong magagalit ho sa atin. Nasubukan nyo na ba magkwento ng panaginip? Tapos may nagalit sa inyo? O kasi ang pinanaginipan nyo ay si kumari at saka si kumpare, magkapitbahay. Yan pala ay may karelasyon. Kaya nagalit. Pero ito hindi, iba ho ito. Iba ito kay Joseph, dahil yung panaginip ni Joseph ay nakapagbibigay ng jealous doon sa kanya pong mga kapatid. Okay? Kaya sabi ito, when we have a vision coming from God, not all will be pleased. Basta ang panaginip natin o kaya pangitain natin ay galing ho sa Diyos, hindi lahat na makakapakinig nito, hindi lahat na ating pong babahaginan nito ay matutuwa ho sa atin. Mayroong iba na talagang magagalit. Okay, so kaya sabi ito, there are people that will not understand our calling. Okay, una-una, may mga taong hindi nila tayo maiintindihan sa ating panawagan. Okay, mga kapatid, tatanong ko lang sa inyo, nung kayo ba ay na-born again, lahat ba ay natuwa? Sa pamilya ninyo, natuwa ba ang mga kamag-anak nyo? Hindi, di ba? Hindi nakakatuwa ang born again, ha? Sabi nila, hindi ho nakakatuwa yan. Di ba? Bakit? Kasi
may mga mahal tayo sa buhay na magagalit sa atin kapag tayo po ay na-born again. Yun ang dahilan kung bakit galit na galit yung kuya ko sa akin nung ako ay na-born again. Bakit? Kasi ang nasa isip lang niya, nagpalit ako ng religion. Pero hindi niya alam na nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos. Pero doon nagalit ang aking kapatid kasi iniisip niya, nagpalit ako ng reliyon. Alam niyo po, hindi kami reliyosong tao di ba? Pero bakit ngayon, nung ako ay na-born again, nagkaroon ng issue yung religion sa aming pamilya? Di ba? Samantalang dati, nung wala pa naman yon, yung hindi pa naman ako na-born again, bakit walang issue Di ba? Hindi mo pinag-uusapan yung religion. Sumimba kung gusto mo, o dihuwag kung ayaw mo, walang pakialam Pero ngayon, hindi Pag pumunta ka ng simbahan, mayroon ng mga taong magagalit sa iyo. Lalong-lalo ng mga mahal sa buhay mo. Di ba? Nasubukan nyo na ba yon? Naranasan nyo na ba yon? Na mahal nyo sa buhay, galit sa iyo kapag kayo pupunta sa church pag linggo? Lalong-lalo na pag may mga okasyon. O di ba, may mga okasyon, tapos sabay pa ng linggo. Ngayon nga lang tayo magka-reunion, magkakasama-sama, tapos ngayon hindi ka pa sasali. Iba na born again na yan. Di ba, galit sa atin. Di ba? Kaya nga ang ginagawa ng iba, para lang huwag mapagalitan, huwag lang hindi na magsisimba, doon na lang muna sa reunion, doon na muna sa pagsasama-sama, para huwag lang mapagalitan. Pero ano ba talagang tama? Minsan nagiging issue tuloy, saan ba talagang tama? Well, ito'y paglalagay mo ng iyong sarili sa priority. Sino ba ang priority mo? Si Lord o pamilya? Ganun lang yan Sino ba priority mo? Ang pamilya, trabaho. Di ba? Sino ba priority mo? Ang pagsamba sa Diyos o ang reunion? So, kayo na rin po sumagot. Ayaw ko na sumagot kasi baka mamaya. Pero ang tama, si Lord. Ayaw ko si Lord ang tama, ha? Okay. So, there are people that will not understand our calling. May mga taong hindi talaga tayo maintindihan kapag tayo tinawag ng Panginoon. Then, there are people that will laugh at us, will laugh at our dreams or vision. Kapag tayo na naginip, kwininto natin, may mga pangitain tayo, may pangarapin tayo, lalo na pag galing sa Panginoon, minsan pagtatawanan lang tayo. Ikaw, na naginip ng ganyan. Di ba? Pagtatawanan tayo. Sino may sabi sa iyo na ikaw ay magiging ganito, ganito, ganito? Di ba? Minsan ganun ang tingin nila sa atin. Okay? There are people that will be against our direction. May mga tao na talagang salungat sa ating pong tatahaking landas. Ayaw nila na tayo po ay sasalungat sa landasin nila. Gusto nila kung anong ginagawa nila, doon din po tayo sasang-ayon sa kanila. Pero mga kapatid, ayaw nila. Pero gayon pa man, dapat tayo ay sumalungat talaga sa kanila. Dahil yun ang panawagan ng Diyos sa atin. Okay? And there are people that will be jealous of the favor of God to us. Yan. Nasubukan nyo na ba? Nagkwento kayo? Tapos yung inyong kasama na kwinintuhan o kaya yung iba, ay para bagang silos na silos siya sa iyo. At sinasabi, bakit sa iyo lang? Bakit sa akin hindi? Bakit sa iyo lang nangusap ang Diyos? Bakit sa akin hindi? Pero niya akong naalala isang kapatid, ordinaryong miyembro lang. Tapos nagkwento siya sa pastor. Sabi niya, pastor, sabi niya ganon, sabi ng Diyos sa akin, ganito, ganito, ganito. Pinagtawanan ng pastor. Sabi niya, ikaw, kinausap ng Diyos? Parang gano'n po. Parang gusto sabihin ng pastor, kami lang dapat nakausapin ng Diyos. Di ba? Hindi po dapat. Maniwala kayo mga kapatid na tayong lahat ay meron pong karapatan na kaugnayin po ng Diyos. Kasi nga individual yung ating relasyon sa Kanya. Depende sa ating kaugnayan sa Kanya, pwedeng mangusap ang Diyos sa atin personal. Kahit sino ka man, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka elders, kahit hindi ka manggagawa, kahit may ordinaryong membro ka, pwedeng kausapin ka ng Diyos. Lalong-lalo na kapag ang Diyos ay may plano sa buhay mo, kakausapin ka ng Panginoon. Si Joseph, ordinaryong bata lang po ito. Pero kinaugnay siya ng Panginoon. Okay? Pero nung siya po ay nagkwento ng kanyang panaginip, sabi doon, ang mga kapatid niya nagselos po sa kanya dahil sa pabor ng Diyos sa kanyang buhay. Okay?
Sabi ito, Joseph's brothers saw a man but did not see the plan of God. Anong nakita nila kay Joseph? Siyempre, ang pagiging ordinaryong tao ni Joseph, ang pagiging bata ni Joseph, ano po, yun ang kanila nakita, pero hindi nila nakita yung plano ng Diyos sa buhay po ni Joseph. So mga kapatid, wag ho natin i-underestimate ang sino man sa atin dito. Hindi natin alam. Kahit ordinaryo lang tayo, kahit ano po ang ating sitwasyon sa buhay, kahit ano po ang ating kalalagayan, kahit hindi tayo nang galing sa isang marangyang buhay, tahanan, ano po, kahit ordinaryo lang tayong tao, ano po, hindi natin alam na may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya hindi natin dapat sabihin, ikaw, sa iyo? Bakit sa iyo? Ba't hindi sa kanya? Ba't hindi sa akin? Hindi po pwedeng ganon. Dahil alam ng Diyos kung sino ang may panawagan. Ang puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Okay? Sabi nga, sometimes the great opposition come from those who are close to us. Take note ha. Tandaan nating mabuti, hindi lamang sometimes, kundi kasi lagi kong binabanggit po ito, na ang pinakamatinding oposisyon sa buhay po natin, ano po, laging nanggagaling doon sa mga malapit sa buhay natin, sa mga mahal sa buhay natin. Ganito po yun, ano po, kung saan ka nakatira. Take note ha. Kung saan ka nakatira, minsan ang gagamitin ng kaaway para ikaw ay i-persecute, para ikaw ay hadlangan, para ikaw ay i-oppose po sa iyong mamuhay bilang Kristiyano, ay yung mga mahal mo sa buhay na malapit sa iyo, kung saan ka nakatira. Kaya nga, nung ako ay nakatira siyempre sa kapatid ko, yung kapatid ko mismo ang ginamit ng kaaway para ako ay hadlangan sa aking pong pagsunod sa Panginoon. Kaya minsan, kung saan ka nakatira, halimbawa nakatira ka sa iyong pamilya, kasama kayo sa buong pamilya, maaring nanay mo, maaring tatay mo, maaring kapatid mo, maaring asawa mo ang mag-oppose po sa iyo. Di ba? Kung nakatira ka sa ibang bahay, maaring yung kasama mo sa bahay. Di ba? Kung sino yung mga malapit sa iyo, maaring pwedeng kaibigan mo. Di ba? Minsan, pwede pong kapatid mo sa pananampalataya ang siyang mag-oppose po sa iyo. Naranasan nyo na ba yon? Minsan, kahit po pastor mo, pwedeng humadlang sa iyo. Di ba? Pag alam mo yung iyong panawagan, dapat hindi ka magpapahadlang. Tuloy ka pa rin. Kahit paminsan sasabihin ng pastor, ay dapat hindi mo ito ginagawa. As long as you know na alam mo na ang Diyos ang nangusap sa iyo. Kasi pwedeng gamitin ang sinuman para hadlangan tayo. Pero ang tanong, magpapahadlang ba tayo o hindi? Tuloy lang po tayo para sa ating pong Panginoon. Okay? So, katulad po sa illustration. Si David, naalala nyo? Sabi ito, David was belittled by his brothers when he went to the battlefield. Diba? Naalala po natin si David? Nung siya po ay, ang mga Israelita ay nakipaglaban sa mga Philistine, si Goliath ang kanilang pinuno. Sabi nga noon, nung pumunta ho si David, maliit pa lang na bata, ano po, dala-dala po niya yung baon, pagkain ng kanyang mga kapatid na mga sundalo na doon sa battlefield. At sabi ng kanyang mga kapatid, ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka pumunta rito? Bakit ka dito? Baka tamaan ka ng sibat. Baka mamatay ka. Yeah, di ba? Pero nakita ho ni David, minaliit siya, pero nakita po ni David ang Diyos sa buhay niya. Kaya maliit siya, pero malaki ang Diyos na kanyang daladag. So doon ay nakipaglaban po siya kay Goliath. Nakita po natin ang kanyang tagumpay. Hindi po siya nagpahadlang sa kanyang pagmamaliit sa kanya ng kanyang mga kapatid. Okay? Si Nehemiah, naalala niyo, nung siya po ay nagtatayo ng Wall of Jerusalem, pinagtawanan ho siya ng mga tao. Di ba? Pinagtawanan po siya, pero natigil ba? Hindi, tumuloy pa rin po siya sa kanyang ginagawa kasi alam niya, inutusan siya ng Diyos para itayo ang Wall of Jerusalem. Okay? Kaya mga kapatid, sabi ito, if God is doing something in our life, there will always be a resistance. Ano po, kapag mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay po natin, lagi hong mayroong pong humadlang yan. Lagi pong mayroong resistance yan. Ano po? Pero kinakailangan, tuloy po tayo, huwag po tayo magpapahadlang. Don't stop the vision because of critics. Ano po? Huwag tumigil sa pangitain o kaya sa pangarapin, dahil lamang sa mayroon pong mga taong oposisyon. Ano po? May mga nagsasabi sa atin, wag. Ano po?
Yan, okay? If we believe that what we are doing is coming from God, then we must be strong. Sabihin po natin sa ating mga katabi, you must be strong. Diba? Kailangan maging matatag ka, matibay ka. Kapag naniniwala ka na yung nagaganap, nangyayari sa buhay mo, galing ho talaga sa Diyos. Huwag kang magpapatinag. You must be strong. Okay? Not all resistance. O, pakinggan nyo mabuti ha. Sabi ito, not all resistance are hindrance. Sometimes it is a confirmation that God is doing something in our life. Okay? Mga kapatid, hindi lahat ng pagpipigil sa atin, ito ay hadlang. Minsan, ito ay confirmation na mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Di ba? Kaya huwag tayo papigil. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Kaya huwag kang magpapapigil. Basta alam mo lang na ikaw talaga ay tinawag ng Panginoon. Okay? Tuloy tayo. Pangatlo, sa ating pong pag-aaral, a distinct reality. Okay? Sa Genesis chapter 37 verse 11, Joseph's brothers were jealous of him, but his father kept thinking about the whole matter. Ito na po, bagamat yung tatay, si Jacob, bagamat yung si Jacob ay nagalit din po kay Joseph nung nagkwento siya ng kanyang panaginip. Kasi nga, ang pangalawang panaginip na ikwento po ni Joseph, sabi niya ganon, tatay, sabi niya ganon, nanaginip ulit ako na yung buwan at saka yung araw at saka yung 11 bituin ay yumukod sa akin. Ano sabi ng tatay niya? Ano ka ba? Nahihibang ka ba? Sabi niya ganon. Huwag mo sabihin na yung mga kapatid mo, yung nanay mo, at pati ako ay yuyuko sa iyo. Huwag mo sasabihin yon. Pero dahil walang magawa si Jacob, sabi ito, he kept thinking about the whole matter. Isinarili na lamang po niya, pero iningatan niya yung mga salitang yon sa kanyang puso. Okay? Sabi ito, while Joseph's brothers were angry, sabi nga, Jacob was thinking and he kept the word to himself. Ano po, iningatan. Para katulad ni Maria. Ano po, nung sinabihan siya ng anghel na si Gabriel, iningatan niya yung mga salitang yun sa kanyang puso hanggang sa nagkaroon ng realidad. Yung buhay po ng ating Panginoon na siyang tagapagligtas ng mundo. So ganoon din po ito si Joseph. Iningatan niya yung mga salitang ito hanggang nagkaroon ng realidad sa buhay po ni Joseph na siya po ang nagligtas po sa maraming pong mga tao din sa panahong yon. Okay? Sabi ito, vision coming from God may be delayed, but it could not be denied. Take note ha, tandaan natin mabuti, nung nanaginip po si Joseph, hindi naman agad-agad, kinabukasan, sunod na linggo, sunod na buwan, ay nangyari kaagad. Pero yung katibayan na nagaganap at nangyayari sa kanya, yung kanyang mga pangitain, ito ho ay katibayan na talagang ang Diyos mismo ang may panawagan sa kanya. Ang Diyos mismo ang may plano ho sa kanya. Di ba? Kaya hindi po agad-agad na nagaganap at nangyari, pero gayon pa man, hindi po natin maipagkakaila na mayroon tawag ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Although hindi agad-agad, okay? Nangyayari. Kaya mula sa chapter na ito, anong chapter tayo nagsimula? Chapter 37 ng Book of Genesis, hanggang sa katapusan ng Book of Genesis, Genesis chapter 50, the things that were revealed to Joseph had been fulfilled. Naganap po lahat yon. Yung mga panaginip na sa buhay po ni Joseph. Kaya kung ating titinan, babasahin po ninyo, aklat ng Genesis, chapter 37 hanggang chapter 50. Basahin po nyo yan. Napakaganda ng kwento. Okay? So, naganap po ang mga pinahayag ng Diyos kay Joseph. Ano nangyari? Sabi ito, his brothers bowed down to him. O yumukod yung kanyang mga kapatid. Paano pang nangyari? Kasi dumating sa point na nagkaroon ng tagutom sa buong lupain ng Kanaan hanggang sa Ehipto at saka lahat ng mga lupain noon, nagkaroon ng tagutom. Actually, sa simula, 7 years na tagsagana, sagana ng ani. So, nung si Joseph ay naging gobernador kasi pinahayag na sa kanya ng Diyos sa panaginip na magkakaroon ng 7 years na tag-ani at magkakaroon ng 7 years na tagutom. Okay? So, nung kanya itong sinabi doon sa paraon, sinabi ng paraon, ano pong dapat nating gawin? Sabi po ni Joseph,
Siguro itong pinakamagandang gawin. Sa loob po ng 7 taon na tagsagana, mag-ipon ho kayo ng pagkain para pagdating ng taggutom ay walang ani, ay makasurvive po ang buong Ehipto. So, ang paraon ay wala ho siyang magawa kasi siya po ang hari noon. Ano po? Siya yung hari ng Ehipto. Wala siyang magawa. Hindi niya alam kung paano gagawin. Pero sabi niya kay Joseph, o sige, total ikaw naman ang nakapag-isip niyan, ikaw na rin ang mamahala dyan. Gawin mo ang nasa isip mo. Kaya binigay sa kanya yung tinatawag na signet ring, ano po, yung sing-sing ng hari, bilang katibayan na anuman ang desisyon mo bilang gobernador, ay yun ho ay desisyon na rin po ng hari. Ayun. So, ginawa ni Joseph, sa loob po ng 7 taon, nag-ipon siya ng pagkain habang sagana po yung ani. Pagdating ng tagutom, lahat ng tao sa buong lupain, mula Ehipto hanggang Kanaan, sa lahat ng lugar ay nakasurvive. Bakit? Sapagkat doon sa Ehipto, napakaraming naimbak na pagkain, pumupunta, bumibili po doon yung mga tao. So at isa ho doon ay walang iba, kundi si Jacob at ang kanyang mga anak, mga kapatid po ni Joseph. Ano po? Yun, ay pumunta sa Ehipto na hindi nila alam na yung gobernador doon ay si Joseph na pala iyon. Hindi nila alam kasi ang alam nila si Joseph ay patay na dahil ibininta nila doon sa mga ngalakal. Ano po? Hindi na nila alam kung ano nangyari. Pero ang kwento ng Diyos, iba ho doon sa kwento na alam po nila. Hindi nila alam na naging gobernador na pala itong si Joseph. So pagdating nila doon, yan, inutusan po ni Jacob yung kanyang mga anak pumunta doon sa Ehipto para bumili ng pagkain kasi wala na silang makain. Nung pagdating nila doon, may dala-dala silang mga ginto, pambayad, ano po. Pero hindi nila alam yung kanilang bibilhan pala ay kapatid na pala nila yon. So, ang tagpo, basahin nyo, maganda. Basahin nyo mga kapatid sa aklat po ng Genesis. Makikita, excited po yon. Hindi ko na ikikwento ng lubos, ano po, pero basahin po nyo kasi para makita nyo, makuha ninyo yung talagang buong kwento na napakaganda. Kung paano yung mga tagpo, kung paano napaiyak si Joseph, paano si Joseph ay talagang pinipigil niya yung kanyang damdamin para lang wag mo na magpakilala doon sa kanyang mga kapatid. Yan. Si Joseph ang nakakaalam kung sino po yung kanyang mga kapatid. Yan. So mga kapatid, talagang masarap basahin po yon. Okay? Panaginip niya, siya po ay magiging hari o magiging yuyukuran ng kanyang mga kapatid. So nangyari yon nung siya po ay naging gobernador po ng Egypt. Ano po? Nung dumating ang kanyang mga kapatid. Totoo po nangyari. Then he was used by God to save many lives. Sabi doon, ano po? Ginamit siya ng Diyos para ho iligtas ang buhay ng marami. Kasi sa panahon na tagutom, supposed to be daming mamamatay noon dahil sa gutom. Pero sabi nga, nung sa bandang huli sa aklat po ng Genesis, nung nagharap-harap na magkakakilala na sila, humingi ng tawad yung kanyang mga kapatid. We're very sorry, sabi nilang ganon, sa patawad sa mga nagawa namin sa inyo. Pero ang sabi ni Joseph, huwag kayong mag-alala kasi ang lahat ng ito ay naganap at nangyari ayon po sa plano ng Diyos. Ginawa ng Diyos ito para ho maligtas ang marami pong buhay sa ngayon. Kasi si Joseph ang ginamit para ho ma-preserve ang maraming buhay sa panahon ng tagutom. Okay? Kaya ginamit siya ng Diyos to save many lives. Okay, mga kapatid, sabi nga, vision will pass through pit before palace. Diba? Yung vision, pwedeng dumaan po yon. Kasi una, nagsimula siya sa balon. Hinulog siya ng kanyang mga kapatid sa balon. Kailan? Paano nangyari yon? Kasi sa sobrang inggit ng mga kapatid, ano po, sobrang inggit ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, dahil siya nga ay mahal na mahal ng kanyang tatay, ginawa, habang sila nagpapastol, ang ginawa po kay Joseph ay hinulog po doon sa balon. Tapos kinuha po niyang kanyang damit, tapos yung damit niya ay tinubog doon sa dugo ng hayop, tapos yung damit niya ay pinunit-punit, kasi binigay niya nila sa tatay. Ano po, at sabing ganon, si Joseph ay patay na. Sapagkat nilapaw siya ng asong gubat. Sabing ganon. Tapos, sobrang iyak po itong si Jacob, ano po, yung kanyang tatay. Kaya ang alam ng tatay, patay na rin si Joseph. Pero ito ang nangyari, mayroon pong nagtanggol kay Joseph, yung isa sa kanyang mga kapatid.
Sabing ganon, bakit kailangan nating patayin kapatid naman din natin yan? So gawin na lang natin, pagkakitaan na lang natin. Tamang-tama, dumaan po yung mga mangangalakal, mga Ismailita. Ano po? Yan. Kunin natin, ibinta na lang natin, magkapera pa tayo. So, kasi noong unang panahon ay uso po yung pagbili ng mga slaves, ano po, mga alipin. So yun, ibininta po si Joseph doon sa mga Ismailita. Tapos yung mga Ismailita naman, nagtatravel papuntang Ehipto. Pagdating sa Ehipto, ibininta naman si Joseph doon sa kay Potiphar, ang kanang kamay ng paraon. Ano po, ibininta po doon. Kaya si Joseph ay naglingkod kay Potiphar sa loob ng maraming taon muna. Ano po? So yun, bago siya nakarating ng palasyo, ay nagsimula muna siya doon sa balloon pit. Ano po? Ano pa? Tapos habang siya po ay naroon sa palasyo, sabi doon, naglilingkod kay Potiphar, siya naman ay napagbintangan na ng rape. Bakit? Kasi nga si Joseph, habang siya po ay nangangamuhan, lagi namang wala ho si Potiphar. Ang naiwan lagi ay yung kanyang asawa na sino pangalan ng asawa niya? Asawa ni Potiphar. Ayun. No, yun. So, araw-araw tinutokso itong si Joseph. Sapagkat si Joseph ay napakagandang lalaki. Ano po, makisig, magandang lalaki. Ayun, tinutokso siya lagi, nasipingan, tinutokso siya nung asawa ng paraon, ano po, ni Potiphar, nasipingan siya. Pero si Joseph ay laging umiiwas. Ano po, hanggang sa minsan isang araw ay hindi na siya makaiwas sa kadila ng talagang ikinulong na siya sa kwarto. Pero si Joseph sa sobrang pagpipiglas niya, nakatakas pa rin siya, pero hawakan yung kanyang damit na punit. Ano po? Pero ganyan ba, nakaiwas po siya. Kaya lamang, syempre, umiiral pa rin, parang katulad sa Pilipinas, umiiral pa rin ang kasinungalingan. Ano po? Umiiral pa rin po yung kapangyarihan. Kaya sabi ng asawa ni Potiphar, na siya ay pinagsamantalahan, samantalang tinakasan naman ni Joseph yon. Kaya anong ginawa? Nangyari, si Joseph ay nakulong. Pinabilanggo, pero habang siya nasa bilangguan, siya naman ay pinagkatiwalaan doon. Na-promote din siya. Kaya nga, from prison to prison before promotion. Yan, sabi doon, ano pa? Nakulong siya, tapos siya po ay pinagkatiwalaan, habang kasi mabait naman siya, pinagkatiwalaan sa kulungan na siya po yung namahala ng mga priso. Ayan. So habang siya nandoon, siya po yung namahala sa kulungan. Kaya pa, prison before promotion. Na-promote siya. Okay? Then, process before fulfillment. Okay? Process before fulfillment. Bago naganap ang lahat ng kaganapan sa kanya pong buhay o panaginip niya upang maraming ng Diyos sa kanya, sabi niya, dumaan siya ng maraming proseso. So nakalabas siya sa kulungan dahil sa panaginip din. Ano po? Na kung saan ang paraon ay nanaginip. Okay, habang siya nandun sa kulungan, ay nanaginip po yung kanyang mga kasama. Dalawang kaibigan na nanaginip. Yung isa ay, ang panaginip niya, mayroon siyang daladalang basket, may punong-puno ng tinapay. Kasi baker siya ng paraon. Ano po, kaya siya nakulong. Siguro, nilagyan niya ng lason yung joke lang. Basta nakulong siya dahil po sa kanya pong trabaho. Tapos yung isa naman ay tagatikim ng alak ng hari. Ayun, nakulong din. So pagdating sila sa kulungan, yung dalawang iyon na naginip, may kanya-kanyang panaginip. At si Joseph po ang nag-interpret ng panaginip na yon. At ang sabi ng sabi ni Joseph sa kanila, isa sa inyo ay makakalaya, at ang isa sa inyo ay, paglaya ninyo, ang isa sa inyo ay makakaligtas, mababalik sa trabaho, pero ang isa sa inyo ay mamamatay, pupugutan ng ulo. So, yun nga ho ang nangyari. Nung sila po ay nakalabas sa kulungan, nangyari yung kanilahong panaginip na ininterpret ni Joseph. Na isa sa kanila ay mamamatay, yung isa sa kanila ay may babalik sa pwesto, sa kanyang trabaho. Kaya lang sabi ni Joseph, pag ikaw ay naibalik na sa trabaho, alalahanin mo ako dito sa kulungan. So dumating naman sa punto, ay, ikukwento pa ba? Kayo na bahala magbasa. Okay. Then, dumating naman sa punto na yung paraon na ho ang nanaginip. So, naalala ho noong, sino ba yung baker?
Cupbearer. Naalala po ng cupbearer na mayroon pong taga-interpret si Joseph na ngayon. Kaya si Joseph naman ay nakalabas at in-interpret po yung panaginip po ni Paraon. Di ba? So, basahin nyo na lang yung kwento. Kaya bago ho nagkaroon ng katuparan, mga kapatid, yung mga lahat ng mga panaginip o lahat ng mga pangarap ng Diyos kay Joseph, ay dumaan muna sa maraming proseso ng buhay. Okay? Sabi nga sa isang illustration, the seed that is planted will disappear first from the ground. You may think that it is gone, but under the ground, it will start to grow. Diba? Maring yung seed daw po na ating tinanim, pag natakpan po ng lupa, ito po ay hindi na natin makikita. Akala natin minsan wala na siya, pero hindi natin alam, mula ho doon sa ilalim, nagsisimula siyang tumubo. Kaya mga kapatid, ang gusto po nating sabihin, maybe our vision today is being buried. But we need to know that it is not dead. Diba? Maring nalibing na ho yung ating pong mga pangitain. O kaya yung plano ng Diyos sa buhay mo, parang hindi mo na naalala, hindi mo na naisip. Pero mga kapatid, dapat nating tandaan, hindi ho patay ang panaginip na yon. Hindi po patay yung pangitain na yon. Hindi po patay yung pangarapin na yon. Hindi po patay yung plano ng Diyos sa buhay mo. Buhay po yon. At yun, minsan isang araw ay tutubo po yan. Okay? So sa ating pagtatapos, sabi nga, Joseph had a dream first before he became a governor. Yan. Then sabi to, vision is born first before it becomes reality. Diba? Kaya nga, vision to reality. Yun yung ating pong tema sa anniversary na ito. Vision is born first. Panganak muna yung vision bago magkaroon ng realidad. Maybe we are still in the beginning. Maybe we have burden in the ministry. Maybe we have desire to serve. Maybe we have a dream for our family. Maybe we have a calling from God. Hindi ko alam kung ano po ang inyo pong kalalagayan. But sabi nga, don't ignore the vision of God for you. Huwag mong i-ignore yung panawagan ng Diyos para ho sa iyo. Okay? Sabi ito, maybe we will be misunderstood by the people today. Maybe we will be resisted. Maybe we will be persecuted. But always remember that if God has a vision for you, He will bring it to reality. Diba? Kung mayroong pangarapin ng Diyos sa iyo, dadalhin niya ito doon sa katotohanan. Magaganap at magaganap ang pangako ng Diyos. Panghuling talata, sabi nga sa Habakkuk chapter 2 verse 3, tanda natin, sabi ron, for the vision is yet for an appointed time. Okay? Though it tarry, wait for it, because it will surely come. Di ba? So, ang vision, ang pangarapin ng Diyos sa atin ay may takdang panahon po yan. Bagamat ito ay magtatagal, bagamat ito ay madidelay, pero hintayin lang natin. Minsan, isang araw, sigurado yan, magkakaroon ng katuparan. Hindi natin alam kung ilang buwan, ilang taon, ilang dekada ang lilipas bago magkaroon ng katuparan ang kanyang pangarap sa atin. Hindi natin alam kung gusto ng Diyos na ikaw ay payamanin, maging milyonaryo. Hindi natin alam. Pero kung may pangitain ng Diyos, may pangarap ng Diyos para sa iyo para maging milyonaryo, bagamat magtatagal, pero wag kang mag-alala. Asahan mo, minsan isang araw, mangyayari at magaganap sa iyo yan. Diba? So, mangarap lang ho tayo. Kaya nga sabi, think big. Dream big. Diba? Mangarap lang ho tayo. Hindi natin alam kung ang pangarap na yon ay kung kailan tutuparin ng Diyos para sa atin. At higit sa lahat, mag-conform tayo sa pangarap ng Diyos sa buhay po natin. Tayo pong lahat tayo magsitayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon.